ang masama at makasalanan. Ang masama at makasalanan. Bago tayo magpatuloy, linawin natin ito. Hindi ibig sabihin na hindi natin dapat mahalin ang mga makasalanan o ibahagi sa kanila ang Ebanghelyo. Sa katunayan, si Jesus mismo ay nakisama sa mga makasalanan at tinatawag din niya tayong gawin iyon. Pero may malaking pagkakaiba ang pagmamahal sa isang tao at ang pagtulong sa kanila para ipagpatuloy ang kanilang kasamaan. Malinaw ang sinasabi ng Biblia, huwag nating suportahan o tulungan ang mga taong patuloy na namumuhay sa kasalanang sinasadya. Tingnan natin ang awit 1.1, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo sa upuan ng mga mapanlibak. Ipinapakita ng talatang ito kung gaano kahalaga ang pag-iingat sa ating samahan at kung sino ang pinipili nating tulungan. Kapag ang isang tao ay namumuhay sa tahasang pagtalikod sa Diyos, ang pagtulong sa kanila ng walang pananagutan ay para mo na ring sinasang-ayunan ang kanilang ginagawa. At sa totoo lang, kapag tinulungan natin ang isang taong lantaran ang kasalanan, pero hindi natin sila itinuturo sa Diyos, hindi natin sila talaga natutulungan. Bagkus, pinapadali lang natin para sa kanila na manatili sa maling landas. Halimbawa sa kasulatan sa 2 Kronika 19, kinumpronta ni Propetang Jehu si Haring Jehoshaphat at sinabi, dapat mo bang tulungan ang masama at mahalin ang mga napupuot sa Panginoon? Dahil dito, ang puot ng Panginoon ay sumasa iyo. Nakipag-alyansa si Jehoshaphat kay Ahab, isa sa pinakamasamang hari sa kasaysayan ng Israel, at hindi natuwa ang Diyos. Ipinapakita ng kwento na ito kung gaano kaseryoso ang pagtulong sa mga taong nilalabag ang salita ng Diyos. Maaari tayong madamay sa bunga ng kanilang mga gawa. May kwento akong alam sa kasalukuyan. May isang lalaki na kilala sa pagiging pasaway sa buhay. Mahilig siyang magsugal, uminom ng sobra at palaging nasasangkot sa gulo. Palaging siya'y sinasalba ng kanyang pamilya, binabayaran ang utang niya, inaareglo ang renta at minsan pa'y nagsisinungaling para maprotektahan ang pangalan niya. Pero imbes na magbago, lalo siyang lumalim sa kasalanan dahil alam niyang laging may sasalo sa kanya. Ang tulong sa kanya ay hindi tulong. Ito ay naging dahilan para ipagpatuloy niya ang kanyang masamang pamumuhay. Kaya nga sinasabi sa Kawikaan 6, 16 hanggang 19, 6 na bagay ang kinamumuhian ng Panginoon, 7 ang karumaldumal sa Kanya. Palalong mga mata, sinungaling na dila, mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo, pusong nagbabalak ng masama, mga paang madaling tumakbo sa kasamaan, bulaang saksi, at ang naghahasik ng alitan sa magkakapatid. Kapag ang isang tao ay namumuhay sa kasalanan, maging ito'y panlilinlang, karahasan, imoralidad o tahasang pagsuway sa Diyos, ang pagtulong sa kanila ng mamumuhay sa kasalanan, maging ito'y panlilinlang, karahasan, imoralidad o tahasang pagsuway sa Diyos, ang pagtulong sa kanila ng walang pagtutuwid ay maaring makasama, hindi lang sa kanila kundi pati sa iyo. Ito ang mahirap. Minsan pakiramdam natin parang wala tayong puso kapag umiwas tayo sa taong makasalanan, lalo na kung mahal natin sila. Pero tandaan mo ito, ang tunay na pagmamahal ay hindi nagpapahintulot sa kasalanan. Ito ay nagtuturo patungo sa pagsisisi. Sabi sa Kawikaan 27, mas mabuti ang hayagang pagsaway kaysa sa tagong pag-ibig. Minsan, ang pinakamabuting paraan ng pagmamahal ay ang pagsabi ng totoo at hayaan silang harapin ang bunga ng kanilang mga gawa. Hindi ito pagtanggi, ito ay matibay na pag-ibig. Narito ang tanong na pwede mong pagnilayan. May kilala ka ba na tahasang nabubuhay sa kasalanan at tinutulungan mo sa paraang maaaring lalo pang pinapalala ang kanilang ginagawa? Kung oo, hingin mo sa Diyos ang karunungan at lakas ng loob para harapin ito.
Tandaan mo, layunin mo ay hindi upang husgahan, kundi upang akayin sila patungo sa pagsisisi. At kung tumanggi silang magbago, ayos lang na umatras at hayaang ang Diyos ang kumilos sa kanilang puso. Minsan, ang paglayo ay ang tanging paraan para matauhan sila at makita nila sa Diyos.